Kuha naman po tayo ng latest sa Bangged Abra mula kay Jonathan Andal. Jonathan? Connie, dito sa may pwesto namin sa Bangged West Central School, sa may Bangged Abra, ay dalawang presinto yung hindi na po ginagamit itong COMELEC marker na kasama nung ACM o yung makina. Instead, ang ginagamit na lang po nila ay itong ordinaryong ballpen na lang. Ang problema daw kasi na nakita ng mga Board of Electors dito sa ating dito sa COMELEC marker na ito, masyado raw itong matinta to the point na tumatagos daw yung marka doon sa likod ng balota, lalo doon sa mga botante na madiin mag-shade. At isa pa daw sa problema dito sa marker na ito, yung nadudumihan daw yung scanner ng makina. Kaya lagi nagkakaroon ng error yung ACM machine na ang prompt na lumalabas clean the scanner. So pag ganon, kailangan mo nang itigil, tapos yung pagpasok ng papel o ng balota, tapos nilinisin muna nila ng fiber cloth yung scanner para matuloy ulit, para umayos, para gumana ulit yung makina. Roll shot. Yung pagka-shade niya, medyo madiin siguro, nag-penetrate sa kabila. So parang nag-blunt siya, ni-reject ng machine. Bali, 10 beses namin pinaulit-ulit pero talagang ayaw na. Declared as rejected ballot na po. Kasi ang nagkamali po kasi yung mismong botante, kaya hindi namin pinalitan. Isa pang balota ang na-reject dahil nalagyan ng tinta ang tila barcode sa gilid ng balota. Ang paliwanag ng botante sa Electoral Board, nalagyan ng tinta ng marker ang daliri niya dahil tinulungan niya ang kasama niyang senior citizen na bumoto. Hindi niya napansing kumalat pala o kumapit yung tinta doon sa kanyang daliri, kaya nung humawak na siya doon sa kanyang sariling balota, kumapit doon yung tinta sa barcode sa gilid, kaya ni-reject yung kanyang balota. Pero pinalitan naman ng Board of Electors yung kanyang balota dahil hindi naman daw kasalanan yon ng botante. Ang mga balotang ginamitan ng ballpen pang shade ay hindi na nagkakaaberya, sabi ng mga teachers dito kapag sinusubuan ng makina, sabi ng mga Electoral Board. Dahil din daw sa mga tinta ng marker, ilang beses nagluwa ng balota ang mga makina rito at lumalabas nga yung error prompt na clean the scanner. Sabi ng DESO o DepEd Election Supervising Officer dito, sinabi kasi ng COMELEC na 250 na balota ang pwedeng isubo sa makina bago ito kailangan linisin. Pero ang nangyari rito, nasa 60 to 70 na balota pa lang na susubo sa makina, nadudumihan na agad ang scanner, kaya nade-delay ang botohan. May mga botante rin na nag-overvote. Yung isa, 13 senador ang binoto, imbis na 12 lang. Yung isa naman, 3 party list ang binoto, imbis na isa lang. Hindi tuloy binilang ang boto nila sa mga nasabing posisyon. Kung sa mga oras nito, kung makikita mo sa likod ko, halos wala nang mga botante dito sa Bangged West Central Elementary School. Kasi konti na lang po yung mga bumoboto ngayon dahil nakaboto na sila kaninang umaga. Connie? Yes, nako, ito na nga, parang maraming yatang malilito dyan. Di ba kasi ang abiso ng COMELEC, Jonathan, wag gagamit ng ibang ballpen, kundi yung ballpen na talagang binigay lamang ng provide ng COMELEC. So, papaano ito, Jonathan? Baka magkaroon ng problema kaya? O nakonsulta na ba ng ating mga election officers yan bago ipinatupad? Yes, tumawag muna yung mga teachers dito, doon sa COMELEC, na sa kanila nasasakupan dito sa Bangged, at may permiso ng COMELEC yung paggamit ng mga ordinaryong ballpen instead of COMELEC markers. Kasi ang sabi ng mga teachers, yung markers kasi mabilis nang nadudumihan yung scanner ng makina, kaya laging madalas din natitigil o nadidelay yung botohan kasi kailangan maya linisin pa yung scanner ng makina gamit ng fiber cloth, Connie. Update lang din ako, Jonathan, doon sa mga sinasabing nanggugulo dyan sa lugar sa Bangged. Ano na ang update natin? Sa ngayon, Connie, current, kasalukuyang iniimbestigahan niya ng mga pulis, yung hepe mismo ng Bangged Police Station ay pumunta doon sa Sagap Elementary School para personal na i-check yung security doon. At ang sabi sa atin, babalitaan tayo kung matutukoy o mahuhuli yung mga nagpapapotok ng baril. May gun ban pa rin po hanggang sa panahon pong ito. Connie? Oo, pero ito, Jonathan, ay isang grupo lamang ba ng mga kalalakihan? Tukoy na ba? Kung meron man, mga pangalan nito mga ito? Or talagang
hindi pa malinaw as to kung kanino galing yung grupo na ito. Meron bang nag-utos para manggulo sa kanila? Hindi pa tukoy, Connie, kung ano bang grupo ito, sabi ng nakausap nating Bangged Police. Pero yung kapitan ng barangay na nakakasakop doon sa lugar kung saan nangyari yung putukan kanina, sabi niya wala namang mask, wala namang nakaharang na walang cover yung muka ng mga kalalakihan na nagpunta doon sa eskwelahan. Tapos hindi niya alam yung pangalan, pero kilala niya raw sa muka yung ilan sa mga lalaki na nandoon. Pero again, wala pa po nung lumalapit sa mga otoridad na nakakita mismo na may nagpaputok ng baril. Narinig lamang itong mga putok ng baril dahil nangyari po ito hindi sa loob ng eskwelahan, kundi mga 200 meters away mula doon sa voting center. Connie. Oo. So paglilinaw lang, Jonathan, kung may mga nakakakilala doon sa mga nagpaputok kanina ng baril dyan, ibig sabihin mga taga-riyan din lang yung mga yon. Sabi ng kapitana, taga doon lang din daw yung ilan doon sa mga lalaki na nakita nila. Again, hindi pa sigurado kung yung nakita nila mga lalaking yon, sila rin yung nagpaputok. Kasi ang naging kwento, yung mga lalaki pumunta sa eskwelahan, sakay sila ng sasakyan, nag-video sila doon, sumisigaw daw sila na, yung mga kamag-anak namin, hindi nyo pinapaboto dito. Tapos umalis sila. Pag alis nila, doon na narinig yung sunod-sunod na putok ng baril, mga 200 meters away mula doon sa paaralan. So wala mismo nakakita na lumalapit ngayon, wala pa mismo nang nagsasabi na nakita nila na mayroon talagang nagpaputok na baril. Ang testigo lang na nakukuha natin, narinig nila. At nakita naman yun sa video, dinig yung sunod-sunod na pagputok ng baril. Pero kung sino yung mga nagpaputok ng baril na yon, hindi pa natin sigurado. Hinala pa lamang, sinasabi ng mga otoridad, na baka yung mga nagpaputok ng baril, yung mga kalalakihan na pumunta doon sa Sagap Elementary School kaninang umaga na gumawa rin ng komosyon. Okay, pero may dalawang sugatan, tama ba? O nadagdagan pa yan? Sa ngayon, dalawa pa rin yung sugatan at sila ay nagpapagaling pa sa ospital, tama sa balikat at sa lower back, sa likod, yung kanilang tinamo. Ang sabi ng mga pulis, yung mga nasugatan, kasama doon sa mga lalaki na nagpunta rin, yung grupo ng mga lalaki na nagpunta doon sa paaralan at gumawa ng komosyon. Connie. Alright. Maraming salamat sa iyong update sa amin, Jonathan Andal.